Sa mga balitang pambansa, aminadong Department of Public Works and Highways at DPWH na nasa halos 300 bilyong pisong halaga ng mga proyekto nila ang atrasado na mula pa noong pandemya. Sa panayam po ng programang ito, inamin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa 84 billion pesos ang foreign assistance projects na na-delay dahil pa rin sa pandemya at gera sa Ukraine. Kinausap na raw nila ang National Economic and Development Authority o NEDA at mga foreign lenders at pumayag na silang i-extend ang validity ng mga loan para matuloy ang 17 proyekto. Bukod nga sa foreign assisted projects, nasa 3,000 proyekto pa ng ahensya na nagkakahalaga naman ng 215 billion pesos ang delayed rin. Ayon pa sa DPWH, maraming naging aberya sa mga proyektong iyan, pero umuusad naman na raw ang mga proyekto at malapit nang matapos. Admittedly, there are some challenges along the way, yung mga right-of-way problems, yung mga kung apektuhan yung mga weather delays and so forth and so on. But I think at the end of 2024, I think we should be substantially or malaki na yung completion namin for 2023 program namin. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa iba pang balita, dinipensahan din ng DPWH ang mahigit 288 billion pesos na idinagdag ng BICAM sa kanilang pondo para sa taong 2025. Mula sa 825 billion pesos na orihinal na budget, dinagdagan nga ng 288 billion pesos ng BICAM ang pondo ng ahensya na aabot naman ngayon sa 1.1 trillion pesos. Ang paliwanag nga ng ahensya, gagamitin ito sa malalaking proyekto katulad ng itatayong Bataan-Cavite Interlink Bridge, rehabilitasyon ng EDSA, Maharlika Highway at maraming iba pa. Aminado din ng DPWH na kasama na sa orihinal na budget ang pondo para sa mga ito. Pero sa tulong daw ng idinagdag na pondo ng BICAM, mas mapapabilis nila ang konstruksyon sa mga proyekto lalo na sa mga nasira ng kalamidad noong bagyo. We have to accelerate actually yung mga big projects natin. At the same time kasi malaki ang backlog namin for the rehabilitation of calamity damage infrastructure for 2024. Muli yan po ang tinig ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Samantala, nilinaw naman ang pamunuan ng House of Representatives na hindi nila iniipit ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa rin kasi umuusad ang dalawang reklamo mula sa tanggapan ng Secretary General ng Kamara. Pero sa panayam ng programang ito, sinabi ni Secretary General Reginald Velasco na walang utos si House Speaker Martin Romualdez na i-delay ang proseso ng impeachment. Mismong mga mambabatas na daw na nag-endorso sa mga impeachment complaint ang nakiusap na wag na munang isumite ang reklamo dahil wala pa silang sapat na endorsement na nakukuha. Kung ibibigay na kasi sa opisina ng Speaker ang reklamo, limitado na lamang daw ang panahon para makapag-ipon sila ng suporta mula sa mga kapwa kongresista dahil tatakbo na ang impeachment proceedings. Kung abutan sila ng deadline at walang nakukuhang sapat na boto, malaki ang posibilidad na mauwi sa walang impeachment laban kay VP Sara. Pag tinignan niyo po legislative calendar, hindi na talaga Opo. unless makuha po yung 1/3, which is now non-existent. Wala akong pumupunta sa akin na ini-endorso yung either one of the complaints. Yan nga po ang tinig ni Secretary General Reginald Velasco.